question is for Margaret. Ayun. Margaret, nabanggit kanina, ano lang ngayon lang na nag-aaral ka, tourism, ganyan. Magandang ano yun, di ba, fallback kung sakaling konti na trabaho sa showbiz. Ang question ko lang is, kailangan pa bang ipaalam sa school na ito yung mga klase ng roles at trabaho na gagawin mo? May kailangan bang pagpapaalam na gano'n? Or may special treatment ka ba sa school? Special treatment wala din naman po. Pero yung sa consent po about sa mga projects, hindi naman po sila nangingialam. Hindi naman, labas na po sila sa ganon. And hindi naman po ako masyadong involved na hindi alam. Hindi naman hindi alam. Parang few people lang nakakaalam sa campus. Pero if malaman naman po, I think hindi naman po sila magiging conservative na tatanggalin nila ako sa school or I have to consider their consent pa po. Okay. Wala namang classmates sa school or ano na nag-mega na comment sa'yo or hindi magandang treatment sa'yo dahil nga, syempre iba yung, sabi nga natin kanina, di ba, pag lumalabas ka sa sexy films, may ibang iniisip sa'yo ang tao dahil natatanga yung role mo sa personal. Wala namang ganun nangyari. Kahit meron, wala po akong pake. Okay. Kasi, hindi ako tumatanggap ng projects or hindi ko to ginagawa para sa kanila. So, they don't count. Oo. Okay, thank you. Great. Thank you po, Sir Jan. Next question is, anyone can answer kayong apat. Can you walk us through, halimbawa may kukuhanan na intimate scene dito sa, kagaya dito sa pelikulang Palitan. Bukod syempre sa mga instructions ni direct sa inyo, nag-uusap-usap din ba kayo na ito gagawin natin? Or kagaya nga na nabanggit kanina ni Angela at ni Margaret, kinakabahan sila doon sa GL na scene. So, can you walk us through na ano ang ginagawa ng mga actors na gaya nyo, lalo na pag may intimate scenes before kuhanan, na sana huwag na mag-take two? Ano yung mga pag-uusap na ginagawa nyo? Ay, syempre naman po, importante po yun para maging komportable at maging maayos po yung acting namin. Saka yung restriction po, unang-una, sinasabi na po agad sa amin yan. At kung hindi ko man po mabalitaan, as an actor, respect po sa girls. So, tinatanong po namin talaga ng maigi, ano pa yung hindi nila nasabi doon. Minsan po kasi, may hindi sila na-intimidate din sila sa director, hindi rin nila masabi. Sa actor na nila nasabi. So, may mga ganun yung mga instances. Okay. Sabi ko, Angela, ikaw? Aside po dun sa restrictions na pinag-uusapan, pinag-uusapan po kung anong position, iba-blocking po ni Derek. And then sometimes before going to shoot, intimate workshop para maging comfortable kami sa isa't isa, especially kami po ni Margaret. First time ko po siya nakatrabaho and first GL niya po ito. And then, ayun, kilalanin ko siya para yung chemistry namin mag-work. And then, bawas tao po lagi sa set. Nandun lang palagi yung camera and then the AD. And nakatambay lang po yung wardrobe outside. Kapag tapos na po yung eksena, doon na po siya papasok to cover us. And then, wala pong monitors. Patay po lahat ng mga monitors. And then, sometimes si Direk, hinahayaan na lang niya kami. Then nakikipag-communicate siya with the AD on what's happening on the set. Sobrang konti lang po yung tao, kung sino lang po yung kailangan. And then, ang ginagawa ko, personally, tinatanong ko palagi si Margaret kung anong okay sa'yo, okay ba ito. And then after then, okay ka ba, kamusta ka. Ayun, I'm always checking on my co-actors, ka-exan ako. Kay VR naman po, hindi naman po namin first time magkatrabaho. So, alam na po namin kung anong gagawin namin. Which is, I like and love about working with professional actors like VR. Kasi VR, alam mo na, kasi hindi na namin kailangan pag-usapan pa. Kasi alam niyo na po kung anong gagawin. Yung mga restrictions and everything. And yun, laging one take lang po. As much as possible, one take lang, no? Actually, one take lang po talaga. Kaya parang as an actor, it's our responsibility kung nagawa po namin yung best namin. Kasi nasa utak ko po, there's no take two. Kaya laging gawin yung best. Hanggang take one lang po talaga. Okay. Ayan lang. Then sobrang saglit lang po. Ayan, thank you. Okay, thank
may dadagdag ka? Sa akin ano. Siguro mahalaga din yung moment before, ba't mo ginagawa yung eksena para hindi lang puro love scene, wala lang gusto mo lang makipag-sex. Parang, di ba parang artista tayo, lagyan natin ng kulay yung ginagawa natin, hindi yung puro plain lang na nagubad lang tayo dyan para ma-set apart natin sarili natin doon sa iba. Tapos, sa preparation na yun, dapat tatamay na mahalaga na kakilala mo yung co-actor mo ng medyo matagal na din para, kasi yung iba hindi na open sa workshop o kaya minsan sa one day lang ng pagkikita para mag-chemistry kasi hindi na open lahat dun eh. For example, kaya nga kami ni Angela parang pang 3 or 4 times na namin ito na nagkatrabaho. So may mga napansin na okay, ito yung angle ni Angela. Sensitive siya kapag kailangan yung mga shadow, kailangan ganito. Mahilig siya mag-arch ng back, mahilig siya mag-ano. So yung mga ganung detail po na hindi na open, mahalaga nakakilala mo yung co-actor. Okay, thank you. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ang mga katanungan from Marites University, from Junardo. Ito na nga. Tanong ko lang sa tagal nyo sa BMX, ano yung investment nyo, yung nabili nyo, naipundar nyo, na mahalaga sa'yo? Talaga yung cherry sa Victor? Siguro masaya naman po ako na meron na po nabiling bayad lupa tsaka kotse naman po. Second hand lang yung car. Okay lang. Tapos binabayaran pa din. Hindi naman cash yung bayad lupa, pero at least kahit pa paano meron. Tsaka di rin naman siyang malaki. Yung tama Yung lang. bahay, lupa. Ano po? Sa Forbes ba? Hindi po may mga hindi siya magawa. Alam niyo yung parang yung magkakamukhang bahay. Ayala. Yung mumurahin lang. Pero Ah. mahalaga lang meron at least. May titirhan kapag naubusan. Ganun po. Tapos may second hand na car, pero okay lang din. Tsaka napalitan. Oo. Tagal mo na, di ba? Si Margaret, tagal na rin to, di ba? Meron na ba? So far po, siguro yung naging tulong po Tulong. ng dito po, nag-work po ako as VFX artist. Hindi na po ako kailangan suportahan ng mom ko financially at nakakapagbayad na din po ako ng sarili ko pong tuition since Okay. nag-aaral pa po ako. Yun po, thank you po. Good, di ba? Yes. Angela. Nung nag-start po ako dito, nag-aaral ako. So, napagtapos po ako ng BMX. Wow, Thank you so much. diba? Yes. And at the same time, napag-aaral ko ngayon po yung kapatid ko, yung bunso namin. Kasi 5 po kami magkakapatid, babae kami lahat. So may bunso kami ng college. Pinag-aaral ko po siya ngayon. And then, to share with you guys, yung first salary ko dito sa BMX, nakabili ako ng laptop. Oh. Para magamit ko sa college, sa thesis namin. And then, ano pa ba? I'm very happy din na I have a car na. May Wow. car ako. Yung dream car ko po. Hindi ka na nagbabas. Opo, hindi na ako nagbabas. Kasi nagbabas ako nung nag-aaral ako. Ayun. Good, di ba? Ayun po, ayun. Nakakasupport ako sa sa Family. mga kapatid ko and family. Siwa. Ako naman po, bago lang po ako pero Bago ko lang ba? Di ba? Bago ko lang. opo, sa BMX po. Bago lang po. Then, mas sobrang saya ko po sa kung ano po, yung napundar ko ngayon dahil naano ko lang yung magulang ko eh. Kumbaga na kuha ko lang, kumbaga. Dati kasi magkakasama yung tito ko, kami may higa. Ngayon, kahit pa paano nakapag-move na din. May sarili ka na higaan. Opo, meron naman na. Kahit pa paano. Oh, di ba? At least, di ba? Then, O sige. Kasi nga, sa movie, palitan sa